Lubhang ikinagulat ni Mubadala DC Open Chairman Mark Ain ang 80% na inquiry sa takilya ng tennis kung saan sumisentro ang tanong para kay Alex Iyala. Ibinulgar naman ni Miss Erica D na nag-inquire na sa kanila si Dylan at Ron Harper Jr. sa SBP para sa Gilas, Pilipinas. At si Kai Soto, posibleng hindi talaga makasama o makabilang sa hanay ng Gilas, Pilipinas na sasabak sa Jordan at Iran ngayong Agosto. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bukod sa puwersang ipinapakita ni Alex Iyala sa court, nagpapakita din ito ng puwersa sa takilya. Base sa inilabas na pahayag ni Mark Ain, ang chairman ng Mubadala DC Open, kung saan naglalaro si Iyala, ibinahagi nito kung paano gumalaw ang takilya sa laban ng Pinay. Binanggit din ito na nagpapakita umano ito ng suporta at kasikatan ni Alex Iyala sa mundo ng tennis. Yan ang inilahad ni Nicole Ann Bugawisan sa kanyang report sa The Manila Times. Sa nakalipas na isang buwan, sinabi sa amin ng ticketing team na hindi mababa sa 80% ng mga nabentang ticket o mga ticket requests para sa tournament tungkol sa tanong kung kailan maglalaro si Alex Iyala. Sa totoo lang, pakiramdam ko mas mataas pa rin ang bilang, pero ayaw lang nilang sabihin na mas marami pa. Halos lahat talaga ng inquiries tungkol kay Alex. Hindi ito exads, Yan mismo ang sinasabi nila sa akin. Kapag tiningnan mo ang dami ng world-class players at malalaking bituin na nakalahok sa tournament na yan, may ibig sabihin yon sa following ni Alex. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang suporta at kasikatan niya. Siyempre, isa siyang tunay na icon sa Pilipinas, pero maging sa iba't ibang panig ng mundo. Alam naman natin na may mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Alam niyo, malaking bagay ang pinapakita ng numerong yan tungkol sa kasikatan ni Alex Iyala. Isipin mo, sa dami ng world-class stars na kalahok sa tournament, karamihan ng inquiries ng fans umiikot sa tanong kung kailan siya maglalaro, si Alex Iyala, di ba? Ibig sabihin, hindi lang basta kilala si Alex, isa na talaga siyang pangunahing dahilan kung bakit maraming gustong manood ng torneo at ramdam na ramdam din to sa suporta ng mga Pilipino dito sa atin. Kahit kasi hating gabi na o madaling araw ang oras ng kanyang mga laban, marami pa rin Pinoy na nagpupuyat para lang mapanood siya online. Bukod pa riyan, kapansin-pansin din ang dami ng mga Pilipino na nasa gallery. Of course, yun na nga yung sinasabi ni Mark Ain, di ba? Yung suporta sa kanya. Grabe po yan. Patunay lang itong mga playoffs na habang lumalaki ang pangalan ni Alex sa international tennis, lalo ring lumalawak ang kanyang fanbase hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mas maganda pa rito, hindi na lang mga Pinoy ang nakakapansin kay Alex. Unti-unti na rin siyang kinikilala ng international tennis community bilang isa sa mga bagong mukha ng women's tennis. So kung magpapatuloy ang ganitong klaseng suporta at maganda pang magiging resulta niya sa mga susunod na torneo, hopefully manalo siya, di ba? Hindi malayo na mas lalo pang lumaki ang kanyang pangalan at maging isa sa mga pinakakilalang atleta na nagmula sa Pilipinas. Bunga ng kakulangan ng Gilas, Pilipinas sa matitigas na player, walang ibang bukang bibig ang netizen ngayon kung hindi hakutin ng ilang PhilAm, partikular si Ron Harper Jr. at Dylan Harper ng NBA. Ayon sa ilang netizen, mas magiging matatag ang pambansang kupunan kung makukuha nila ang serbisyo ng magkapatid na Harper. Subalit base sa pahayag ni Miss Erica D, malabo pa sa sabaw ng pusit ang hinihingi ng karamihan. Kung bakit, yan ang ibinunyag ni Miss Erica D sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Hindi ako naniniwalang meron ng Philippine passport si Dylan. Totoo na nakipag-ugnayan sila sa amin. Sa tingin ko mga 2 years ago na yon, nung nasa Las Vegas kami ni Coach Norman Black. At nagtatanong sila tungkol sa eligibility. Pero 18 or 19 years old na siya noon and wala pa silang passport. Kaya malinaw yung magkapatid, hindi sila pwedeng maging local kung maglalaro sa Gilas yan. So isang bagay ang malinaw sa naging pahayag ni Miss Erica D. Interesado talagang maglaro para sa Gilas ang magkapatid na Harper. Yun yung malinaw doon. Kung tutuusin, hindi naman sila mag-i-inquire tungkol sa eligibility kung wala silang balak magsuot ng jersey ng Pilipinas, di ba? Ang katotohanan na lumapit sila kina Miss Erica D at Coach Norman, indikasyon po yun na may intention silang maging bahagi ng national team. Ibig sabihin, may willing na silang kumatawan sa bansa kung naging maayos lang sana ang usapin ng eligibility. Sayang lang talaga dahil napakahigpit ng patakaran ng FIBA pagdating sa pagiging local player. Isa sa pinakamahalagang requirement is yung pagkakaroon ng Philippine passport bago mag-18. At sa kaso nila, lumampas na sila doon. Wala silang passport. Kaya kahit may dugong Pilipino
sila, hindi na sila maaaring ituring na local sa FIBA competition. Kung sakaling naging eligible sila bilang local players, mga playoffs, napakalaking dagdag lakas sana nila sa Gilas, di ba? Iba kasi level ng talent nila, yung athleticism at lumaki sa isang basketball environment na ngayon parehong nasa NBA, di ba? Sa versatility nila, sigurado malaking tulong sila sa depensa, sa transition at overall depth ng national team. Hindi malayo maging bahagi sila ng susunod na henerasyon ng Gilas kung naging maayos lang ang eligibility nila. Pero hindi pa rin naman tuluyang sarado yung pinto eh. Posible pa rin silang makalaro para sa Pilipinas, pero hindi na bilang local players. Ang magiging daan na lang siguro is yung proseso ng naturalization na nangangailangan ng batas mula sa Kongreso at pag-aproba ng gobyerno. Walang dudang hinihintay at kailangan talaga ng grupo ni Coach Tim Cone si Kai Sotto ngayong ikalawang round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Subalit base sa inilabas na report ng Fast Break, tila hindi umaayon ang tadhana sa pambansang koponan. Sa nasabing report, idinitalya dito ang inaasahan ni Kai Sotto kumpara sa Gilas, Pilipinas. Yan ang story ng Fast Break sa fastbreak.com.ph. Malamang na hindi makakalaro si Kai Sotto para sa Gilas, Pilipinas sa susunod na buwan sa FIBA World Cup or sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers laban sa Iran at Jordan habang patuloy niyang hinihintay ang eligibility waiver na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapaglaro sa USNCAA. Ayon sa isang source na nakausap ni Homer Sison ng Abante Billionaire Group, inaasahang magkakaroon ng conflict sa schedule ni Kai kaya malabong makasama siya ng national team sa darating na qualifying window. Again, kung totoo nga na hindi makakasama si Kai Sotto sa susunod na FIBA window, malaking dagok na naman to para sa Gilas, Pilipinas. Hindi lang kasi simpleng player ang mawawala. Si Kai ang isa sa mga inaasahang bumantay sa ilalim laban sa matatangkad na frontline ng Jordan at Iran. Sa nakaraang window pa lang mga playoffs, kitang-kita na kung gaano kahalaga ang presensya ng isang legit 7-footer sa depensa, sa rebounding at rim protection. Kasabay niyan, naiintindihan din natin kung bakit pinapahalagahan ni Kai ang waiver para sa NCAA. Kapag naaprubahan kasi yan, malaking hakbang yan para muling mabuhay ang pangarap niyang makarating sa NBA. Ang NCAA ang isa sa pinakamagandang entablado para mapansin ng mga NBA scouts. Kaya hindi basta-basta ang opportunity na yan mga playoffs. Kung tutuusin, pang matagalang investment to sa kanyang karera. Kaya natural lang na maging maingat siya sa bawat desisyon na gagawin po niya dyan. Ang mas mabigat na problema para sa Gilas is hindi lang si Kai ang posibleng mawala. Si QMB, sigurado wala na dyan. And of course, si Mike Phillips, wala na rin siya dyan. May mga sarili-sarili silang dahilan. Valid naman yung reason nila. Pero ibig sabihin, tatlo sa pinakamahalagang big men na pwedeng sandalan ng Gilas ang posibleng wala sa napakahalagang qualifying window. Kung mangyayari yan, mga playoffs, mas malaki ang responsibilidad ng mga natitirang frontcourt players na punan ang malaking buta sa ilalim. Kaya ngayon pa lang, malaking hamon to kay Coach Tim Cone at sa buong coaching staff. Kailangan nilang humanap ng paraan para mabuo ang isang competitive na lineup kahit kulang sa taas at depth ang kanilang frontline.